Sa 24-hour rainfall monitoring ng Pag-asa, mula kahapon ng alas 8 ng umaga hanggang kanina, 72.6 millimeters ang naibuhos na ulan dulot ng masamang panahon. Katumbas po yan ng 6 na araw na pag-ulan ngayong Hulyo kung kailan naging maulan. Tinatayang tatagal pa ng hanggang weekend ang epekto ng hanging habagat na pinalalakas ng Bagyong Goryo. Pero sa nakalipas pa lang na magdamag, ilang lugar na sa Maynila, Quezon City at Camanava area ang naperwisyo. Live mula sa Quezon City, may report si Susan Enriquez. Susan? Jessica, dahil nga sa walang patid na pag-ulan na naranasan natin dito sa Metro Manila simula pa kagabi hanggang sa mga oras nito, maraming lugar ang binaha at sa katunayan yung ibang lugar, halimbawa dyan sa Valenzuela, may mga pamilyang inilikas, may higit 100 pamilya ang inilikas dahil nakatira sila sa gilid ng Tulyahan River at kasabay nga nitong walang patid na pag-ulan, nagkaroon kasi ng bigla ang pagtaas ng tubig dyan sa Tulyahan River kaya kinailangang ilikas ang may 100 pamilya. Usad pagong ang mga sasakyan kaninang umaga sa MacArthur Highway sa Valenzuela dahil sa matinding pagbaha. Ang iba nga, agad nagmaniobra at hindi na tinangkang lumusong pa. Tayo niyo pong tumawid. Ang gasolinahang ito, nagbistulang swimming pool. Agad na nag-deploy ng libreng sakay ang pamahalaang lungsod ng Valenzuela para sa mga stranded na pasahero. Habang ang mga nakatira sa gilid ng Tulyahan River, inilikas na. Yung severe, yung heavy rains kanina, so medyo tumaas po yung water level natin. Actually, meron tayong sukat. So nagulat din kami kung bakit umabot sa Bautista, which is dati hindi. Mahigit 100 pamilya ang pansamantalang nanunuluyan sa mga paaralan kabilang ang Valenzuela National High School, Constantino Elementary School at San Miguel Heights Elementary School. Kasi mahirap pag tumaas, ayun, katulad nun, hindi pa nakakita. Dalawang pula namin kasi wala kami second floor. Alam na po namin na sa araw na to ay may mga evacuees po na darating. Kaya pinaghanda ko na rin ang aking mga utility workers, ang aking non-teaching staff at ang aming school DRRM. Sa boundary naman ng Valenzuela at Malabon, mas mataas ang tubig kaya ang maliliit na sasakyan gaya ng mga motorsiklong ito hindi na makadaan. Pagkatawid ng Tulyahan River hanggang bewang ang tubig, kanya-kanya tuloy diskarte ang mga residente, tulad na lang ng pagsakay sa improvised bangka gawa sa styro. Ganito naman katindi ang baha bandang alas 11 ng umaga kanina sa R. Papa Street boundary ng Maynila at Caloocan. Ilang oras din itong hindi madaanan kanina ng mga maliliit na sasakyan. Sa kuha ng CCTV ng CDRRMO, lubog ang kalahating bahagi ng bus na ito na tumatawid sa baha. Nang humupa ang tubig, nakipagsapalaran na sa pagtawid ang ilang motorista. Mahigpit ang pagbabantay ng CCTV Operations Center ng pamahalaang lungsod ng Caloocan sa mga bahaing lugar para mas mabilis na matagunan ang anumang emergency. On-site calamity assistance boats na naka-preposition niya sa mga barangay na alam namin flood prone. Hindi na kailangan tumakbo ang Caloocan Rescue at dala-dala ng bangka. Ando na yung bangka mismo sa flood prone area. Traffic naman ang idinulot ng baha sa tapat ng Manila City Hall habang ang gasolinahang ito sa Launlaan Street hindi natinag ng baha ang operasyon ngayong araw. Tuwing may sama ng panahon, isa sa mga lugar na laging binabaha ang Rojas District sa Quezon City. Kaninang tanghali nga, lumalangoy sa lampas taong baha ang ilang residente ng Gumamela Street. Gaano makataas yung tubig? Nakatayo ka ba? Nagpastao pa. Ano yan? Lumalangoy ka, nakatayo? Lumalangoy. Sa lalim ng baha, kahit hindi pa nagsuspinde ang klase sa lungsod, hindi na pinapasok ang mga bata sa paaralan. Sa lumuyan binabaha kami, tapos may klase po. At dami nagagalit na parents. Yun nga lang, ang ilang bata, hindi alintana ang peligrong dulot ng maruming tubig. Gusto maligo, sanay na kasi. Kasi pagka umuulan, palaging bahay. Ang iba namang kailangang lumabas ng bahay na pilitang lumusong sa baha. Kung ayaw mabasa, pwede namang sumakay sa mga bangka sa halagang 20 pesos. Depende sa layo ng pupuntahan. Bibigyan ako ng 20, minsan okay lang sa mga tao, tulong ko lang sa kanila. At dahil malamig ang panahon, sinamantala naman ng mga kalalakihang ito na mag-inuman. Ang painit yan, malamig yung baha. Kaya nagpapainit kami sa Para sila nasakit na lang. Nasa tabi ng ilog ang Gumamela Street at ayon sa ilang residente, nag-dredging na raw kamakailan doon. Nung hinukay nila yan, nag-ano nga sila doon sa ilalim yung mga buha-buhangin. Pero yung lupa,
tinambak nila dyan. Inano lang nila, tinambak lang nila, tapos hinalukay lang gano'n. Pinalubog uli yung lupa dun sa, sa ilog. Sa may Calamba Street naman sa Barangay Salvacion, gutter deep ang baha hanggang tanghali kanina. Habang kinailangan isara ang kahabaan ng Araneta Avenue malapit sa Santo Domingo dahil sa hanggang binting baha. Dahil sa lakas ng ulan kaninang umaga, nagsuspende ng klase sa National Capital Region, Rizal, Bulacan at iba pang karatig na lalawigan. Jessica, dahil nga inaasahan bukas baka maging maulan pa dito sa Valenzuela, no, particular doon sa mga inilikas na pamilya na nakatira sa gilid ng Tulyahan River, diyan sa Barangay Marulas. Sinabi nito si Mayor Rex Gatchalian na hindi na muna sila pauuwiin sa kanilang mga tahanan ngayong gabi para na rin sa kanilang kaligtasan. Samantala, ilang minuto pa lang nakalilipas, kausap natin si Aldrin Cunha, ang City Administrator ng Quezon City, at sinabi niya na bukas suspendido ang klase sa pribado at pampubliko sa lahat ng level dito sa Quezon City. Jessica. Mabuti naman at ngayon pa lang nag-aanunsyo na ang Quezon City kasi kagabi kinakatok na sila sa social media kung may anunsyo na ba sila. Hanggang kaninang umaga wala pa lang sila anunsyo. Ayun, ang daming pumasok na mga magulang at mga bata. Yung pala baha, no? Susan, tanong ko lang, no? Sa nakalipas na mga taon na taon-taon na lang ito yung coverage natin pagka umuulan at bumabaha. Yung bang na-cover mo na dati na mga binabaha, hanggang ngayon yun pa rin ba yung mga binabaha? Actually, Jessica, yung pa rin naman talaga. Halimbawa, dito sa Valenzuela, alam mo yung pinuntahan namin kanina, yung Barangay Marulas, yung nasa gilid ng Tulyahan River. Pamilyar ka rin naman dyan, yung MacArthur Highway, diba? Tapos may tulay dyan, yung Tulyahan River, no? Yung pa rin naman ang binabaha, pero siguro ang naging kaibahan lang ng mga nakalipas na panahon na nako-cover natin, ngayon parang mas madali namang humupa. Kung tumataas man, madali din namang humuhupa yung pagbaha. Pero yun nga, yun pa rin mga lugar na yun ang madalas na tinatamaan itong mga pagtaas ng tubig kapag nagkakaroon ng malalakas na pag-ulan, Jessica. Alam mo, ito at least doon sa mga napupuntahan nating lugar, gaya dito sa natanong ko yan, Susan, kasi parang lumalabas walang improvement sa flood control project. Kasi yung mga binabaha dati, hanggang ngayon binabaha pa rin. Katulad nga nung sinabi nung isang mama dun sa Gumamela District, no? Nag-dredge pero hindi naman tinanggal yung lupa. Kaya parang nandun pa rin, yun pa rin yung nagkukos ngayon ng flooding doon. Yung lugar na yan sa Rojas District, konting ulan lang talagang baha na dyan Oo, tama, Jessica. Alam mo yung kanina, yung sa Arpapa, sa Santa Cruz, Manila, ilang beses ko na-cover yan ng pagka umuulan. Pag kailangan ko kumuha ng sitner ng pagbaha at dyan sa Manila, pumunta ka dyan, laging baha. Hanggang ngayon, binabaha pa rin. So, talagang pag-iisipin natin, talaga bang, yung bang mga flood control project na ginagawa o yung mga dredging ba, talagang nakakatulong ba? O ito ba'y ginagawa talaga para makatulong na maibsan ang matinding pagbabaha na nararanasan natin kapag sumasapit na ang panahon ng tag-ulan at may mga malalakas na pag-ulan tayong nararanasan, Jessica? Paano kaya, no? Kasi alam ko yung dito rin sa Viluna, dati binabaha yan Pero napansin ko hindi na binabaha mula nung inayos nila yung drainage. Bakit kaya hindi nila gawin yon sa ibang mga lugar? Baka naman talagang dapat tignan na rin nila yung mga drainage system ng iba-ibang mga lugar. Baka nakakaligtaan din nila. Kasi may mga napupuntahan din naman akong lugar na, halimbawa dito sa may Quezon City, Jessica, hindi nakalayuan dito sa may atin. Yung malapit dyan sa may Mother Ignacia yata, kung di ako nagkakamali, yan talagang binabahayan ng may mga lumulubog mga sasakyan dyan, di ba? Pero yung, dahil inayos yung kanilang drainage system, mabilis nang humuhupa yung tubig. Hindi na siya nagtatagal na katulad dati, nakakapag-swimming pa yung mga bata. Ngayon, pagka bumubuhos ang ulan, mabaha, pero mabilis na humuhupa yung tubig. So siguro tamang tignan ng kung sino man nakakasukap, nakakasakop, local government man, DPWH man, local DPWH, tignan nila yung mga drainage system dahil baka over the years nagbara na yung mga dinadaanan ng tubig, lalo na pagka ganitong baha, hindi kinakaya, Jessica, yung volume. Paano kaya yan, Susan? Thursday ngayon, Webes ngayon, no? Ang weather forecast hanggang weekend, masama yung panahon. Kung bahang-baha na yung mga lugar na yan, paano pa kaya sila hanggang weekend? Nakahanda ba ang mga kababayan natin, lalo na yung mga nakatira sa flood-prone areas?
Nako, dapat yan ang paghandaan na nila at maging yung mga lokal na pamahalaan dahil pagka yan hindi pwedeng tumira at kailangan nilang lumikas, kailangan yun naman mga evacuation center, yung mga relief goods ay ihandaan na rin nila dahil kung hanggang weekend yan, may Jessica, matagal-tagal pa dahil Huwebes pa lamang ngayon, magpapatuyo yan ng damit, may mga kailangan silang ayusin mga pangangailangan sa kanilang bahay, kailangan ngayon pa lang paghandaan na ng ating mga kababayan at wag natin iasa lahat sa gobyerno dahil mahirap din namang iaasa natin lahat. Tayo mismo, gumawa tayo ng paghahanda para tayo hindi masyadong maaapektuhan itong ganitong mga kalamidad na dumarating sa atin, Jessica. Susan, ayan na, in-announce na natin yung binanggit mo kanina, no? Kanselado po ang lahat ng klase bukas sa private and public schools sa lahat ng levels o antas sa Quezon City. Ang information, Susan, tama ba? Galing sa City Hall mismo ng Quezon City, no? Galing mismo kay City Administrator Aldrin Cuya. Tinawagan ko nga siya kasi nga dami na rin nagtatanong uli dito sa Quezon City. So yung sabi niya, ngayon pa lang may announcement na sila na suspendido yung klase sa lahat ng level, privado at pampubliko dito sa Quezon City, Jessica. Maraming salamat sa iyo at ingat ka dyan sa ulan at baha, Susan Enriquez.